Samahan niyo po ako dito po sa Ephesians 5 verse 1 and 2. Ang sabi ho dito, be imitators of God, therefore as dearly loved children, verse 2, and live a life of love just as Christ loved us and gave Himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Yung verse 2 po, ang gusto kong tingnan ho natin. Kung meron kayong hard copy na Bible, pwedeng salungguhitan. At doon po, kinuha yung title ko this morning, A Life Lived with Love. Everybody say, A Life Lived with Love. Tinanong ko ho yung wife ko, sabi ko, Tagalogin mo nga. Isang buhay na nabubuhay sa pag-ibig. Amen po ba? Tayo po ay pumasok na ho sa month of Feb. Well, alam nyo na kung ano ang February. Huwag nyo na po tignan yung katabi nyo kung naka-red po siya. Talagang nag-advance lang po talaga. Amen po ba? Ito po'y panahon ng pag-ibig. Sabi ho nila, ito yung naging practice na ng buong mundo. Kapag pumunta ka sa mga malls, iba't ibang klase ng mga dekorasyon. May pusong buo, may pusong biyak, may pusong may saksak. May dugo-dugo pa po yun. Halata mo, dun pa lang sa mga larawan, alam mo nang pinagdadaanan. Well, gusto ko pong sabihin po sa inyo na inihahanda tayo ng Lord sa buong buwan pong ito upang patuloy nating talakayin ng isang salita. Salita na ang halaga ay hindi mababaw, kundi kapag tinignan mo sa imahe ng krus ni Jesus, malalim po ang pakahulugan. Yung tema ho natin this month of February is Christ's love is the answer. Building stronger relationships. May nakapagsabi po that true love is an act of the will. A conscious decision to do what is best for the other person instead of ourselves. Yung ekspresyon ng pagmamahal, laging nakatingin sa iba. Yung genuine love. Ang sabi ho dito, the mystery of God's love would not be a mystery if we knew all the answers. Maya-maya ho malalaman natin bakit tayo minahal ng Diyos. Ano ba yung credentials ko? Ano ba yung criteria? Meron ako. Bakit ako inibig ng Diyos ng ganun na lang? Kung may nakakakilala po sa sarili ho natin, tayo po yun. Alam natin kung karapat dapat tayong mahalin ng Diyos o hindi. Pero ganun pa man, ang Diyos minahal pa rin po niya tayo. Amen po ba? Well, ang pag-ibig po, ekspresyon ng mundo, katulad nung sinabi ko kanina sa mga malls, may mga heart na. Ang mundo ho, habang tumatagal, nagbabago yung ekspresyon. Lumilipas ang panahon, parang pa-high-tech ng pa-high-tech ang ekspresyon ng mundo sa love. Hindi ko po alam yung unang larawan kung naabutan nyo po ito sa mga in love po noon. Tingnan nyo po itong unang larawan po na ito. Gumamit po ba kayo nito? Brother Vines, ginamit kang makanina. Anyang susulatanan may Janet. O diary yung gagamitan mo ba? Stationary, hindi stationary, stationary. Ang bango po nito. Aroy, si Brother Noy gumaganon. Mukhang nakabili rin siya ng ganitong stationery sa Lacre. Di ba? May promote niya pa eh. Bukas pa po yun hanggang ngayon, Lacre. O kaya, bundal yan. Di ba? Panahon natin. Nagkakatandaan na. Yung bang pagbibili ka, sa sasakyan pa lang, inaamoy mo na, ang bango niya. Yung pagsusulatan mo, ayaw mong magkamali kasi nga mahal eh. Hindi ka pwedeng magkamali, kailangan pag sinulat mo plakado. At kapag tinutupi mo unti-unti at mailalagay sa kamay ng iyong iniirog. At kapag binuksan niya, amoy pa lang, yes na. Amen po ba? Panahon natin to. Pero nag-evolve nga, sabi ko, patagal ng patagal, panahon, nagbabago ang ekspresyon ng iba. Ito na ang uso ngayon. Tingnan niyo ang uso ngayon. Diba? Grabe, yung likod ng van, ipaprank pa. Sabi niya, may utang daw po kayo sinisingil po kayo. Sumama po kayo dito, may kakausapin tayo. Biglang, bulaga, happy anniversary darling. Biglang yung sulat, babasahin pa nung sinumang staff nung company na yon. Mahal ko. Ganun na ho.
But again, nag-evolve na naman. Ito na ho ang expression ngayon ng mga magsing-irog pagdating sa pag-ibig. Emoji na lang. Wala nang salita. Pag nagpadala ng heart, mahal ka niya. Pag nagpadala ng angry face at merong mukha ni Satanas, galit siya. Alam niyo po, mag-evolve man ang ekspresyon ng mundo sa pag-ibig, ano man ang gimmick na gawin po nila, tinitiyak ko sa inyo, ang Lord Jesus kailanman hindi nagbabago ang pag-ibig po niya sa atin. Pag-ibig niya noon, ngayon, at sa mga darating na mga araw, it's the same love. Walang pagbabago. Naalala ko kami ni Sister Tay, naabutan namin yung 2 season ng pagsusulatan o kung ano man. Naabutan namin yung stationery. Pati yung cards, yung mga cards ba na... Ang naalala ko, si Sister Tay, nung kinasal na ho kami, lahat ng sulat ko at sulat niya, kasi natuto ko magsulat dahil sa kanya. Inipon niya. Sulat niya, sagot ko, sulat niya. Aba, nakabuo ng ganong kakapal. Nung binabasa ko, sinabi ko ba to? Kasi yung tao pag dinadapuan ng kilig, kukorny yan eh. Diba? Susungkitin ko ang mga bituin para sa'yo. Lalanguin ko ang dagat. Corny talaga. Kinukurot ako ng wife ko, sabi ko, binigay mo yan, ano ka? Binabasa ko, sabi ko ba ito? After nung season ng sulatan, before kami ikasal, lumabas no ang 5110. Naalala nyo, yung mga kasabayan ko dito, hey, sumagot kayo. Na kapag dead spot sa bahay, hahanap ka pa ng cabinet o ng ref na kailangan mong marinig yung tutut, takbo ka, yeah! Nag-reply na. Pagka-check operator service. Wala lang palang load. Bakit po ano yung pakahulugan po nito? Sabi ko nga kanina, yung panahon lumilipas. Yung season nagbabago. Pero kailanman hindi nagbabago ang wagas na pag-ibig po ng Panginoon. Yung ginawa ho niya sa krus na pag-ibig, expression po niya, hanggang ngayon, tumatatak sa bawat puso po natin. Amen po ba? Sige, palakpakan natin ng Panginoon. Ang sabi ho ni Pastor Franklin Graham, no matter what storm you face, you need to know that God loves you. He has not abandoned you. Maraming sitwasyon sa buhay, mga nangyayari po sa buhay natin, yung feeling of abandonment. Pero ang Panginoon kailanman di ho tayo iniwan at pinabayaan. In 1 John 4:9-12, this is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love. Not that we loved God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us and His love is made complete in us. Napakagandang paalala po ng Panginoon. In 1 Corinthians 16:14, it says, napakaikli lang. Pakibasa nga ho natin. 1, 2, 3, go. Do everything in love. Lahat ng kung anong ginagawa ho natin, gawin natin ng may pag-ibig. In Colossians 3:14, and above all this, put on love, which binds everything together in perfect harmony. Na-realize ko po, when we say a life lived with love, isang klase ng buhay na nabubuhay sa pagmamahal, paano nyo po ito ilalarawan kaya? No, kahit ang isang magaling na artist, palagay ko, mahirapan siyang i-express sa pamamagitan ng artwork, yung isang lalaki at babaeng punong-puno ng pagmamahal, ang puso kasi ubod ng yaman yung taong yun eh. Tignan nyo nga ho yung katabi ho ninyo. Nararamdaman nyo ho ba yung pag-ibig sa puso ho niya? Amen po ba? Tignan nyo ho yung mata, kumukuti-kutitap. Amen po ba? Mga men,
Nakaready na ba mga roses nyo? Wala akong kausap. Paano ho ninyo ilalarawan ng isang buhay na punong-puno ng pagmamahal? Ano ang meron sa isang taong nag-uumapaw ang pag-ibig sa puso? Sarap siguro makasama ng mga ganitong tao, ano po? Yung bang kada magsalita ang ekspresyon ay pag-ibig ng Diyos? Anong klaseng kagalakan kaya meron sa taong ito araw-araw? Siguro po ang taong to walang kagalit. May mga tao po kasi na-realize ko lang, assessment lang. Mayaman naman, mapera naman, pero ang asim ng mukha. Yung umaga pa lang, parang dato puti yung... Hindi ako nagbibiro, may mga taong ganun. Yung pagkagising, lahat na lang yata ng pangit na salita lumalabas sa bibig. Pakiusap ko sa inyo, kung magiging maasim man po kayo, dagdagan nyo ng asukal, at least man lang sweet and sour kayo. Okay pa eh. Kahit naman yung adobo, hindi maganda yung adobong sobrang asim, di ba? Lalagyan mo ng toyo yun para medyo mag-blend ng konti. Pero yung ulam na puro asim, mukhang hindi ho yata. Kung meron man po dito sa inyo, na ganun po yung gising niya, ay mag-isip-isip ka. Amen. Kasi kung Kristiyano ho tayo, naramdaman natin yung pag-ibig ni Jesus sa puso ho natin, ito yung ilang mga senyales eh. Senyales ng mga taong di maramdaman ng pag-ibig ni Jesus, una, matipid kung ngumiti. Libre na nga, matipid pa. Tabang akit me, kumusta ka na? Buti. Kumusta buhay? Ito, buhay pa. Ikaw, kumusta ka na? Yung ganong klase ba? Again, tingnan nyo nga ho yung katabi ho ninyo. Bigyan nyo ng magandang ngiti po yan. Ngiti, hindi tawa. Iba ho yung tawa kasi. Amen po ba? May mga tao po na wala nang makitang magandang bagay sa buhay niya. Ito yung mga taong hindi nararamdaman ng pag-ibig ni Jesus. Puro negatibo ang dumarating. Yung isip niya. Yun bang parang feeling ho niya na siya lang ang nakakaranas ng ganong problema. And also, may mga tao pong masyadong malalim yung galit sa mundo. Buong mundo damay. Pagpasok sa office, tumabi kayo dyan. Eto na, may bagyo. Pag uwi sa bahay, pati si Muning, pak, damay. Kawawa ho. In John 4:7, Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God. Anyone who does not love does not know God, because God is love. Tatlong bagay lang ang iiwan ko sa inyo before tayo mag-proceed sa communion. A life lived with love. Number 1, you love unconditionally. True love begins with the heart transformed by God's unconditional love, enabling us to love others without limits. Wala hong exaggeration ang salitang ito kapag in-express po natin siya kung paano po ito in-express ng Lord Jesus sa cross. Amen po ba? Wala hong halong exaggeration kapag sinabi kong true love begins with the heart transformed by God's unconditional love, enabling us to love others without limits. Dahil ang pag-ibig po na ito ay in-express ng Lord Jesus mismo doon sa krus. Remember yung nakapakong katabi po niya, di ba yung isa minamak si Jesus? Pero yung isa, ni-recognize ang lordship ni Jesus, magnanakaw, isang makasalanan, pero anong binigay ng Lord na assurance po sa taong ito? In-express ng Lord Jesus yung kanyang unconditional love. On the spot, sinabi ho ng Lord sa taong ito, ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Amen po ba?
God loves us unconditionally even when we were at our worst. He pursued us, loving us back into a right relationship with Him. Mahalaga po na maintindihan po natin ito. In Romans 5, verse 7 to 8. But God demonstrates His own love for us in this. Pakibasa po, ituloy natin. While we were still sinners. Anong tawag dito? Hindi pa tayo nagbabago? Hindi pa tayo nagdidesisyon sa buhay? Natanggapin siya sa buhay natin si Jesus. Bagamat tayo mga makasalanan pa, yung ginawa ho niyang kamatayan sa krus ay para sa iyo at para sa akin. Hindi namimili ang Lord lang ng kanyang ililigtas or hindi namimili ang Lord ng kung paano niya i-express yung kaligtasan sa atin. Kahit na pangit ang ating nakaraan, kapag tinanggap natin siya, burado lahat ang mga pagkakasalang yon. May kausap po ba ako this morning? Napakabuti po ng Panginoon namin po ba? Pwede bang palakpakan muna natin ng Lord Jesus? Hallelujah! Kung usaping pag-ibig lang naman, ulitin ko po, kung usaping pag-ibig lang naman, meron pa bang hihigit sa Lord Jesus? Wala ho. 3 bagay under point number 1. The unconditional love of Christ is the love that God has for people. Number 1, regardless of their actions and shortcomings. Tama? Kapag nagkamali ho tayo at nagkulang sa Panginoon at lumapit ulit sa Panginoon na may pagpapakumbaba, i-remind ba tayo ng Diyos at i-condemn sa mga kakulangan po natin? Hindi eh. Nandun pa rin yung habag ng Diyos. Anong nakasulat sa Ephesians 2, 8 and 9? For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Yung pagbibigay ho ng sobrang appreciation sa ginawa ng Panginoon sa buhay po natin, pwedeng araw-araw piyesta. Amen po ba? Yung ginawang pagliligtas ng Diyos kung paano tayo minahal ng Panginoon, parang pwedeng araw-araw Thanksgiving Day eh. Bakit po? Sobra ho tayong minahal ni Jesus. Sino sa atin ang hindi guilty na nagkulang tayo sa Panginoon? Lahat tayo guilty. Lahat tayo may shortcomings. But God is so loving, God is so merciful. Amen po ba? Ano pa po? It is a love that is undeserved. It is a love that is undeserved. Ito yung pag-ibig po ng Panginoon, unconditional love ng Lord sa atin. Tingnan nyo nga ho yung katabi ho ninyo. Kung mister nyo po yan, tingnan nyo nga kung deserving siya. Hindi. Kahit sabihin mong pinakamabait ang mister mo, kung deserve, kung pagiging deserve ang pag-uusapan, hindi ho tayo qualified. Pero ibinigay pa rin ng Lord Jesus. Bakit? Ganun magmahal ang Panginoon. Palakpakan naman po natin ng Lord Jesus. Hallelujah. Titus 3, 4-5, but when the kindness and love of God, our Savior, appeared, ang ganda ho nito, tingnan nyo, He saved us. Not because of righteous things we had done, but because of His mercy. Wala tayong anumang deserve sa regalong ito. Kung anuman ang meron ka ngayon, ine-enjoy mo lahat, bonus lahat ito. Habag lahat ng Diyos ito. Amen po ba? Amen po ba? Sige, wag nating tipir ng Panginoon. Ano pa po? It is a love that cannot be earned. Hindi mo pwedeng hingin to, hindi ka pwedeng mag-demand. Hindi mo nga deserve eh. Sa ibang termino, hindi bagay sa'yo. Pero ibinigay pa rin ng Diyos. Iniisip ng maraming mga tao na minahal sila ng Diyos because of their status. Hindi ho. Iniisip ng iba dahil sila po ay matalino at
malayo ang naabot sa buhay, kaya sila'y minahal ni Jesus? Hindi po. Ang sabi ni Pastor Derek Prince, I believe that people should not try to earn God's love by looking for reasons with themselves. Instead, people should receive God's love by faith without trying to qualify for it. Hindi ka pwedeng magpapogi lang sa harapan ng Panginoon. Hindi ka pwedeng magpa-impress. Hindi tayo pwedeng magpalakihan na mga ibinibigay sa church na ang reference mo ay ito, yung bulsa ko. Hindi po. Tanging ang habag ng Diyos lang ho talaga kung bakit tayo minahal ni Jesus. Amen po ba? Nakakapanliit po itong lesson na ito. Nakakasunod po kayo? Nakakasunod po tayo? Nakakapanliit eh. Yung bang unconditional love ng Panginoon, kapag pala kinalkal mo, inalam mo, habag na lang ho talaga ng Diyos. Salamat sa pag-ibig ng Panginoon. Pwede mapalakpakan po natin ng Lord Jesus? Nung natutuhan ho nating tanggapin si Jesus sa puso ho natin bilang Panginoon at bilang tagapagligtas, aminin niyo po sa sarili po ninyo, doon niyo lang nalaman ng pakahulugan ng totoong pag-ibig. Amen po ba? Uulitin ko po, baka hindi nakuha ng iba. Nung tinanggap natin si Jesus sa buhay natin as Lord and Savior, at naramdaman natin sa puso natin ang pag-ibig ni Jesus, dun lang ang araw na totoong naintindihan natin ang definition ng love. Dati yung love ho natin, feeling, akala mo, love, ampaw. Walang laman. Pero tingnan yung sarili niyo po ngayon, paano i-express yung pag-ibig niyo sa asawa, anak, kapitbahay, kay muning, kay bantay. Amen po ba? Ngayon pong tayo po ay nandito ho ngayon at tayo tagasunod ni Kristo. Grabe, tingnan nyo nga yung katabi ho niyo, nag-uumapaw yung love. Amen? Pahingi naman oh. Amen po ba? Tingnan nyo po yung ngiti ng katabi ho ninyo. Yan ang Kristiyano na bubuhay sa pag-ibig ni Jesus. John 3:16, that for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Lagi nating naririnig, lagi nating nababasa, paulit-ulit lang, pero anong dating sa'yo? Sa mga young people po na nagbigay ng definition ng love, iginagalang ko ang definition po ninyo. Pag sinabi mo sa young people, what is love? Love is blind. What is love? Love is sacrifice. Yun ang sagot po nila. What is love? Love is like a rosary that's full of mystery. Tignan natin ang biblical definition ng love in 1 Corinthians 13. Uulitin ko lang. Basahin po natin. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always perseveres. Love never fails. Amen po ba? Ito yung definition ng love. Nasa Bible. Hindi ampaw ang definition. Malalim. Amen po ba? Pakisabi nga sa katabi nyo, ang lalim pala. That is the unconditional love of Jesus. Akala lang natin nung na-inlove ka, yun na, kumukuti-kutitap ang mata. Pero nung nag-asawa, umiiyak-iyak na siya. Hello, sa mga ikinasal ko po dito. Kumusta na po yung 3rd up to 10th year ninyo na ang tawag is realistic love? May seminar kasi ako, Ate Corse. The first 2 years is young love.
Honeymoon stage. Yung pa-cute-cute. I miss you. I miss you too. Aalis ng bahay. Aalis ka na? Oo, balik ka muna. Yung first 2 years, ganun. Yung lahat ng kakornihan. But after that 2 years, papasok sila dun sa 3rd up to 10th year, ang sabi dun sa research, this is the second stage, which is the realistic love. At ang sabi sa research, this is the most dangerous stage in marriage. Tinatanong ko yung kinakasal, ba't kaya dangerous? Bakit kaya realistic? Sabi niya, Pastor, siguro po, lalabas na po yung mga ugaling nakatago po namin. Buti ka ako, alam nyo. Siguro po, Pastor, iba na po yung priority. Siguro po, yung anak ko namin, 10 na. Yung ganun ba? But again, balikan ko yung 1 Corinthians 13. Hindi siya yung yung bang nagkumukuti-kutitap ang mata, yun na. Hindi yung pagkinilig, pag-ibig. Balik nyo nga ho sa 1 Corinthians 13. Basahin ko lang ulit. Love is patient, love is kind, does not envy, does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking. Pakibasa ho. It is not easily angered. Thank you po, Mami. Huwag mo nang alisin, brother. Ilagay mo doon. It is not easily angered. Hindi lang nagawa ng kape, nagrambo na. Hindi lang napaglabhan ng favorite niyang polo shirt, galit na. Anong sabi ng love? It is not easily angered. Ito yung biblical love. Amen po ba? Ano pa po? It keeps no record of wrongs. Mga minamahal kong mga magulang, mga kapatid, kung ang Lord titingin po siya sa atin, wala siyang makikitang qualification para mahalin niya tayo. Alam niyo yon? Yung paano mo mamahal ng isang hindi siya katanggap-tanggap na sige nga po, i-explain nyo nga sa akin, paano mo mamahalin ang isang taong hindi kaibig-ibig? Yun po tayo. But again, minahal pa rin tayo ni Jesus. Meron pong isang bata, si Brandon, ang nakakita ko sa kanyang daddy na kumakain ng daddy niya ng cookies. Naisip nung 3-year-old na si Brandon ay kuhanan ng milk ang daddy kasi match yun pag kumakain ka daw ng cookies. Mamatch niya ng milk. 3-year-old, nagpunta sa kitchen, nagkalkal, nahulog yung mga hindi dapat mahulog, natapon yung mga hindi dapat matapon. Nung pagkakuha sa baso, may nahulog, may nabasag, nung ibubuhos yung milk, nagkanda-kalat-kalat yung gatas kasi nga, bata 3-year-old Hindi ko niya napansin, ng tatay niya nakatingin at nagkakamot yung tatay. Bigla ito yung kanilahong conversation. Finally, done. Brandon puts the milk with carton on the floor and picks up the glass, yelling, "Daddy, I got something for you." He runs into the living room, and spill milk all over the place, the floor, the sofa, his dad. Brandon stands up and looks around. He sees broken glass, milk everywhere, cabinets open. His dad with milk from his eyebrows to his toes and starts to cry. Through his tears, he looked up at his dad with that pained expression that says, "What are you going to do to me?" Takot. His dad only smiles. He doesn't see a kid that just destroys his house. Instead, he sees a beautiful little boy whom he loves very much. It doesn't matter what he's done. Brandon's dad stretches his arms out to hold this little boy tight and says, "This is my son." Wala hong pakialam yung tatay anuman ang dumi na ginawa ng kanyang anak. Ang nakita ho ng tatay sa anak niya, yung effort na gusto niyang ma-please ang kanyang tatay. Ito po ang larawan ng Diyos ho natin.
Marami na ho tayong pagkakalat sa buhay. Huwag niyong tingnan yung katabi ho ninyo. Tama ho ba? Marami na ho tayong kalat. Marami na ho tayong ginawang mga kapalpakan sa buhay. Marami na ho tayong ginawang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. But again, nung dumating sa punto ng buhay natin, wala na tayong makakapit, wala tayong matakbuhan, siya lang ho ang natitirang pag-asa natin. Tinanggap pa rin po niya tayo. Amen po ba? Let's give the best clap offering for the Lord Jesus. Sabi ho sa isang quote, Jesus didn't wear a cross around his neck. He wore it on his back for you. You remember the cross every time na ito po'y nakalagay sa inyong katawan. Ikalawa ho, a life lived with love, serve sacrificially. As love grows, it moves us to action. Everybody say, serve sacrificially. One more time, serve sacrificially. As love grows, it moves us to action, sacrificially serving others. Ito po pala yung resulta. Nakapagdamang-dama natin sa puso natin ng wagas na pag-ibig ng Panginoon, we are willing to do the extra mile. Willing tayong mag-sacrifice. Dito sa 1 John 3:16 at saka dun sa verse 18. This is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers. Ang bigat po nito. Hindi po ito mababaw na klase ho ng paalala ng Apostol John. Ang sabi ho niya, this is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers. Grabe ho ito. Ibang klaseng expression at sacrifice. Anong sabi po sa verse 18? Dear children, let us not love with words or tongue, but with actions and in truth. Paano po ba ako pwedeng mag-serve sacrificially? Sabi ko nga po kanina paulit-ulit nung tinanggap natin si Jesus, hindi ho tayo nahinto doon. Binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na mapaglingkuran po natin siya. Everybody say sacrifice. Hindi po ito para sa sarili po natin, kundi para sa iba. Masarap po bang maglingkod sa iba? May kausap po ba ako ngayong umaga? Masarap po bang maglingkod sa iba? Mga nanay, masarap po bang maglingkod sa asawa? Men. Gusto ko lang pong again i-appreciate sa church po natin, baka hindi ho napapansin ng karamihan, ang dami ho ditong mga workers and leaders na nagsasacrifice through serving. Ngayon po, meron pong SOS sa labas. Baka ho tayo nasanay na lang na gumaganon ho sila. Okay na, iiwan mo ni hi ho, wala dun sa SOS. I'm not saying na bigyan mo ng sobrang attention, pero yung i-appreciate lang yung effort po nila. Nagsasacrifice. In fact, dalawang service po yan eh. Yung isa, poposte. When you say poposte, magjo-duty. Yung isa, popostihan, yung spirituality. Kailangan kumain. Hindi magiging Sunday worship kung poposte lang tapos uuwi na. Hindi balance yun eh. So sacrifice po yun. And also yung mga GK ho natin, nasan yung mga GK ho natin? Ayun mo nasa likod do. Nakaka-bless ang San Fernando kasi hindi mo na kailangang i-arrange sa harap. Unahan sa harap eh. Di ho ba? Pero pag tinitingnan yung mga GK, yung ngiti nila nakaka-born again. Dito po kayo. Welcome po. Walang GK na, saan ka galing? Doon ka. Meron bang ganon? May ganong GK ba? Sumbo nyo kay Pastor Alex. Yung bang nakagana, no kamunta? Keto, bawal Ken. Wala akong ganong GK dito. Amen po ba? Amen po ba? Walang ganong GK. Palapakan naman yung mga GK natin. Very accommodating ng mga GK. Dito po tayo. Kahit minsan nagsusungit kayo.
Wala? Wala? Dito po tayo. Buri ko Kenya. Hindi, dito po tayo. Di kayong ka. Wala na magagawa yung GK kasi yung argumento eh. Amen po ba? Palakpakan natin yung mga GK natin. Ngiti pa lang, nakaka-born again na. Masaya ho ba kayo pagdating nyo dito, malinis, mabango ang church? Woo! Amen. May naka-reading coffee or juice mamaya. Tapos sa mga restrooms nyo, praise God. Hindi yung magiging ganyan kalinis kung walang GSS. We have some brothers and sisters po na sila po ang naglilinis non-stop. Pagpasok mo, labas, linis. Kaya pagpasok mo, laging brand new. Yung isang nakita ko naglilinis, nakabangs pa po yung isa. Yung parang young people yung nakabangs na. Sabi ko, okay, ang bangs mo artificial po pala yun. Yung binuking ko tuloy. But I appreciate yung effort po nila. Non-stop, hanggang mamayang gabi po yun. Na-appreciate nyo? Na-appreciate nyo? Hindi. Ganyan, walang tissue dito Imbes na i-appreciate mo yun. And also we have church coordinators po mamayang hapon. Tayo po nagpapahinga na. Tayo po nanonood na kung anong pinapanood nyong telenovela sa Netflix habang nagchichichirya kayo. We have church coordinators ng hapon, mga extension coordinators po natin, nakadeploy sa iba't ibang mga barangay hanggang gabi naglilingkod sa Panginoon. Palakpakan naman po natin sila. Amen po ba? Mga nanay, kumusta po? Nakakasawa ba ang labahin na walang sweldo? Kapag gumagawa po kayo sa bahay, excited pa po ba kayo? Wala akong marinig. Amen po ba? Yung trabaho yung araw-araw ginagawa nyo na walang hinto, uulit ka na naman kinabukasan, cycle, nakaka-exhaust po yun. Salamat po, nanay. May kakampi ako. Sabi nanay, unlimited. Yung cycle ng ginagawa ho ninyo, pag hindi ready ang puso nyo, ay maniwala ako, magrarambo ho kayo. Yung gigising ka, alas 4, mag-isa ka lang nagising, nagluluto ka. Ako na lang, Papa G. Pag gigising, lalamon. Yung galit na galit, pakiusap ko sa inyo, kung ganun rin lang naman ang magiging reaction po ninyo, wag na, matulog ka na rin lang. Para pagkagising yung lahat, gutom kayo. Hindi ka ba matutuwa, gagamitin kang vessel ng Lord, yung pagiging culinary artist mo, na yung itlog ay ang daming variation, sunny side up, sunny side down, scramble, scrakakambol na. Tapos pag kumakain yung pamilya mo, sila kumakain, ikaw hindi. Kasi maghugas ka na naman ng plato. Kapag hindi ka ready, yung mapifeel mo yung parang awang-awa ka sa sarili mo. But again, if you're doing it with love, kahit araw-arawin pa yan, ready ako. Kasi mahal ko, una ang Diyos, pangalawa, yung mga taong pinaglilingkuran ko. Mga nanay, kapag naglalabaho kayo, mahalin nyo yung hagod nyo. Ako mag-buisit. Calling in small, mag-excel yun. Amen ba? Yung lalaki na yun, wala nang ginawa, kundi nung sinuot ng asawa, ba't nandito yung, alam ko, medium to, ba't nag-excel? Sobrang gigil pala. Sabi niya, original tong binili ko, ba't imitation pala? Di mo alam, sobrang hila ha. Pakisabi nga sa katabi nyo, sakripisyo kasi. Palakpakan naman po natin ng Lord Jesus. Hallelujah. Kung gagawin mo rin lang ang isang bagay at isusumbat mo sa mga hindi gumagawa, wag mo nang gawin. Uso kasi yun di ba?
Yung bang pag yun ako, tapos na ako ikaw naman. Wala kang ginagawa, mga tamad kayo Yabang nito. Sa mga KKB kahit hindi uutusan, gumawa. Hallelujah! Palakpakan po natin ng Panginoon. Why am I doing what I'm doing? Sabi ko nakakapagod Because it's an expression of our love to God and sa mga taong itinitiwala ng Lord sa atin. Masarap maglingkod. I remember the Lord Jesus Christ, yung washing of the feet in John 13, hindi ko na babasahin, no? Verse 14 to 17, just jot it down. Yung washing of the feet. Imagine ninyo, Lord Jesus na to Pero nakuha niyang gawin yung isang pinakamababang klase ng gesture sa mga disciples po niya. Kinugasan ang paan ng mga disciple, hindi mo alam kung anong inapakan nilang dumi sa labas, pero yun ang Lord Ano ang nakalagay dito po sa Galatians 6:9 to 10? Ito, babasahin ko ng dahan-dahan. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Hindi ho doon natatapos, may verse 10. Look at verse 10. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people. Yung naka-bold po. Especially to those who belong to the family of believers. Sino-sino pa ba ang magtutulungan at magdadamayan kundi ho tayo? And I suggest sa inyo po na nandito ngayon, ang dahilan kung bakit kayo may overflow, everybody say overflow, may dahilan po ang Panginoon. Matuto kang dumungaw sa kongregasyon. And you pray to the Lord, Lord, you lead me to the right person. Dumungaw ka. Kung bakit maraming overflow sa iyo ngayon, may dahilan po. Hindi lang para sa sarili mo, hindi lang para sa anak mo, hindi lang para sa simbahan. Dumungaw ka, ipapakita ng Lord sa iyo. Amen po ba? Pwede bang palakpakan muna natin ang ating pong Panginoon? Alam niyo, gusto ko lang i-recognize ang taong ginamit po ng Panginoon. Bakit tayo may eye care ministry sa GIL? Walang iba kundi si Dr. Dory Villanueva. Ang magulang ho nating umuwi na ho sa Panginoon. At simula ho nung ako po ay nag-commit sa GIL, naging pastor, hindi ho nawala sa programa ho natin ang eye care program. Ang pag-abot, nakakapagod po. Bakit hindi ka mapapagod? Kasi lalabas ka, lahat ng effort gagawin mo. But along the way, pagka ho nakita mo yung resulta, nagtatransform ng puso ng tao. Last December po, may kaibigan po tayong tumulong para makapag-sponsor ng 70 families po sa church. Tinawagan po ako, nag-facilitate po ang ating pong eye care committee, bumuo ng event. Ginawa namin dun sa fourth service po, pinapunta lahat ng mga recipient. Umattend muna ng Sunday service. Before yung physical food, dapat spiritual food muna. So dumating po silang lahat at eto yung ilang mga recipient po. Karamihan po sa mga pinili po naming mga recipient ay galing po mismo sa community, sa mismong street po ng JIL, dun sa Moras, Macopa Street. Bakit? Gusto ho naming i-express yung love and compassion sa mga tao sa paligid po ng ating simbahan. Tumaas ang respeto ng mga kapitbahay po natin. And there are more or less 15 families na po ang nag-a-attend doon po mismo sa street po na yon for the glory of God. Nakapagdadaan ka sa barangay hall kasi dadaanan mo, Pastor, gandang gabi po. Pag NOP, may mga tinapay at kape, dadaan. Sir, magjo-duty po ba kayo? Opo, Pastor. O ito po yung tuwang-tuwa, simpleng gesture lang. Pero tinatransform ang puso ng tao.
Another activity po na ginawa po last December, before nagsara ang 2024, pinuntahan po namin yung eskwelahan naman na malapit po mismo sa community po natin. Yun kasi yung goal yung mismong community, ang Moras Elementary School. Ang budget lang ho ay pang grade 1, 75 students. Yung staff ho nating isa, dala-dala yung food, pumunta dun sa pang grade 2. Sabi ko, kunin mo. Pang grade 1 lang yan. Hiyang-hiya ako sa teacher. Nung dumating yung principal, in-appreciate, binigyan pa nga tayo ng certificate of recognition, etc. Sabi ho nung principal, sabi niya, Pastor, pwede ho bang next month, grade 2 naman? Sige po, sabi ko, ma'am, wala akong problema. Sabi ko, ma'am, ilan po ba ako ang estudyante po natin? Sabi niya, Pastor, more or less nasa 400. Ma'am, promise ko po sa inyo, babalik po kami. Kakain lahat ang 400 students po na yan. Yung grade 1 ho, nung binuksan, yung food pack, nagpe-pray Pinitik pala niya. Sumingaw ang fried chicken. Sabi niya, wow, chicken. Kami ho sa bahay, umay na ho kami sa, hindi ko alam sa inyo kung hindi pa kayo nauumay sa manok. Yung mga nabibiling roasted ho na yan. Bigyan mo ako ng tubig para itulak ko na lang ho papasok. Walang exaggerations kasi nauumay ka na dun sa lasa. Mas gusto pa ko yung tuyo, itlog at kamatis na lang. Pero yung bata ho, sabi ko nga yung mga anak ko, minsan umay na ho sa fried chicken. Pero itong batang to, nung binuksan yung food pack, yung bang, wow, chicken. Sabi ko sa mga anak ko, mag-learn kayo ng lesson dyan. May mga bagay na sa atin, very common, na minsan di natin na-appreciate, pero sa iba, sabi ko, mga anak kayamanan. Ito po yung role ho natin, uulitin ko, matuto tayong dumungaw. Tumingin tayo sa labas. Dahil tiyak, may ipapakita ho ang Diyos sa atin. Amen po ba? Pwede bang palakpakan muna natin ang ating pong Panginoon? Sabi ho dito, I think that the good and the great are only separated by the willingness to sacrifice. I think that the good and the great are only separated by the willingness to sacrifice. The third po and the last, before ho tayo manalangin, forgive completely. Yung una ho kanina is about unconditional love. Pangalawa is serve sacrificially. Then the third po is forgive completely. Anong sinasabi dyan? A heart that loves and serves also forgives, reflecting the fullness of God's grace and bringing healing to relationships. When you say a life lived with love, ito po ay punong-puno din ng pagpapatawad sa puso. Everybody say forgiveness. Madali hong mag-release ng forgiveness kapag may assurance ka sa puso mo na kinilala mo ang Panginoon Diyos bilang Panginoon sa buhay mo at bilang tagapagligtas po natin. Isang klase ho ng taong punong-puno ng pag-ibig ang puso, puspos ng presensya ng banal na Espiritu. Yung nasabi ko po the last Sunday sa GL Santo Tomas, kapag Kristiyano ka, kasi anointing of oil kapag Kristiyano ka, born again ka, filled ka ng Holy Spirit, mataas ang common sense mo. Ako po hindi ako nakakuha ng mga awards nung nag-aaral. Pero ang magulang ko po, napapunta ko po sa school namin. Kasi na parents needed po ako May numbok ko At least napapunta ko yung magulang ko sa school. Pero para sabitan ako ng award, hindi po. Para warningan. Pero simula nung na-born again po ako, nakilala ko ang Panginoon sa buhay ko, feeling ko kahit paano tumalino ako. Tama ba? Tingnan niyo ko yung katabi ho ninyong henyo. Matalino yan. Amen ba? Hindi niyo pwedeng utangan yan. Sensitive yan. Ang sinasabi ko pong talino natin, kung alam mong may mga bagay na sinisira ang demonyo sa'yo, alam mo agad paano ka magre-react.
bitterness, Kristiyano ka, and yet, punong-puno ng pait ang puso mo? No way. Hindi ako mabubuhay sa bitterness. Hindi ako mabubuhay sa unforgiveness. Hindi ako mabubuhay sa hatred. Bakit? Lugi ako. Amen po. Nakukuha niyo ibig ko sabihin? Gusto niyong malugi kayo? Magtanim kayo ng galit. Pagpiestahan nyo yung sama ng loob nyo sa asawa at mga anak nyo na hindi kayo pinapansin. For me, ang pinakamagandang klase ho, ang susi, para ma-release tayo sa unforgiveness, balikan natin ang krus ni Jesus. Yun ho yung natatanging larawan na pwedeng magpaalala po sa atin na minsan sa buhay po natin, may isang Jesus na nagpatawad ng lahat ng ating mga pagkakasala. Hindi yung madaling magpatawad. Aaminin po natin yan. Amen po ba? But this is the word of the Lord. Yung bang, sabi ko kanina, yung pong mga partner ho natin, nyo, kung sila po ay problema ho ninyo, pakiusap lang ho, huwag kayong masyadong papaapekto. Kawawa ho kayo. Unfair. Sila nag-e-enjoy, kayo nagsasuffer. Di ho ba? Yung magalit na galit ka, hindi ako pinapansin. Magganyan siya. Nagpapalpitate ka. Mahal po bypass ngayon. Opo, 1.5. Ang anjo, 500,000. Pag nagkasakit ka, sinong kawawa? Tapos siya nag-e-enjoy? Itiwala nyo na lang po lahat sa Diyos. Amen po ba? Magpatawad ka, i-release mo sa Panginoon, at ibigay natin sa Diyos lahat ng tiwala po natin. Anong sabi po ng Ephesians 4:32? Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God is in Christ forgave you. And Colossians 3:13, bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. Wala hong etc. itong talatang ito. Simple. Then in Matthew 18, last verse po before ho tayo manalangin, verse 21 to 22. Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive someone who sinned against me? Up to 7 times? Jesus answered, I tell you, not 7 times, but 77 times. Ang moral lesson, kapag natutuhan mong magpatawad sa unang pagkakataon, nakapag-release ka. The second time, natutuhan mo ulit magpatawad kahit nasasaktan ka na. And the third time, ganun pa rin. 70 times Hanggang sa magiging nature mo na anumang sakit ng nararamdaman mo, it is easy for you to release forgiveness. Hindi mo naiisipin yung sarili mo. Ang lagi mong iisipin, napapapurihan ko ba ang Diyos sa buhay na meron ako? Amen po ba? Pwede bang palakpakan po natin ang Lord Jesus? Tumayo lang ho tayong lahat sa presensya po ng Panginoon. Isang klase ng buhay na nabubuhay sa pag-ibig. Palagay ko po lahat tayo may kanya-kanyang kwento kung paano natin i-express ito. A life lived with love. Isang klase ng buhay na nabubuhay sa pag-ibig. Bihira ho itong ganitong klase ng taong katulad natin. Hindi ho tayo nagmamayabang or nagmamalaki, but praise God, dito ho tayo dinala ng Panginoon. Malalim yung realization po. Meron tayong Diyos, pinagpapala tayo ng Panginoon. Hindi tayo exempted sa mga challenges, meron. Pero yung ganito pang nadarama mo sa puso mo, parang feeling ko wala ka nang hihingin pa sa Diyos Sabi ko nga ho sa wife ko pag nag-uusap ko kami,
kung hindi ho binago ng Diyos ang buhay ko, sa mga mag-asawa, pakinggan nyo po ito, yung ang lit lang ng bahay nyo tapos di pa kayo nag-uusap. Nakaka-torture po yun, maniwala ka sa akin. Ang lit lang ng dining table ninyo, may pagkain pero hindi ka makakain ng masarap kasi hindi kayo nag-uusap. Sa mga anak ko ninyo, trahedya po yun. Na-realize ko, kung hindi ganito yung pag-ibig na nag-uumapaw sa puso ho natin, paano nyo ilalarawan ng buhay po ninyo? Salamat sa Panginoon, natutuhan po nating makilala ang Panginoon. Ibigin tayo ng Diyos ng ganun na lamang. Amen po ba? Pwede ba nating palakpakan ng Panginoong Jesus? Ito po yung awit natin sa Panginoon ngayong umagang ito. Just open your heart, church. Oh, Jesus. Ito ang awit namin sa iyo, Panginoon, ngayong umaga. Lahat sa iyo ibibigay, ngayon pa man sa akin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat salit. Hallelujah! Ang ibigin ka, Sing the verse 1. The verse 1. Kung mayroon lamang mayroon lamang akong sanlibong buhay, buhay, hindi Jesus. magkakain, lahat sa iyo ibibigay, ngayon pa man sa akin, nag-iisang taglay. ilalaan Hallelujah! upang ibigin Pwede ba nating itaas ang ating mga kamay? Sing! gaya ng dagat na Hallelujah! nagpapagal sa pag-alon, puso buhay sa iyong nagmamahal, sa habang panahon, natatangi kayamanan mo, ikaw ay sabahin. Wagas! Napansin na iyong tingin, Hallelujah! alamin ang Sing! aking Sing from your heart! gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, Puso buhay sa iyo. pagmamahal sa habang panahon, natatanging kayamanan mo, ikaw ay sabahin. Wagas! Napagsinta iyong tingin, kalapit ng awigin. Sa mahinang tinig, gaya ng dagat, Dagat na hindi napapagal sa pag-alon. mahal Ito ang nilalaman ng aming mga puso ngayong umaga. iyong mamahal. Ito ang ekspresyon ng aming pagmamahal sa iyo, O Diyos. Come on, open your mouth, church. Kayamanan mo, Ikaw ay sambahin. wagas na pasinta iyong bigin. Thank you, Jesus. Minsan pa po, gawin nating panalangin. Gaya ng dagat na Hindi ka kailanman nagsawang kami mahalin. alon, puso Hindi ka kailanman nagsawang kami mahalin at ibigin. mahal sa habang panahon, Hallelujah. natatanging kayamanan Jesus. ikaw ay sambahin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Wagas na pagsintay iyong bigin, palakip ng awigin. Ang sabi po sa awit, dun sa huling bahaging ito ng linya ng kanta, natatanging kayamanan ko, ang ikaw ay sambahin. Panginoon, salamat, tinuruan mo kaming magmahal. Nalaman namin ang totoong kahulugan ng salitang pagmamahal.
dahil sa inyo, Panginoon. Hindi sa libro, hindi sa kung anumang literature, Lord, babasahin, kundi dahil sa mga salita mo po na aming binubulay araw at gabi. Nakita namin, Lord, kung paano in-express ang iyong pagmamahal sa amin sa krus ng Kalbaryo. Kung meron man pong sugat sa bawat puso natin ngayong umaga, marahil kayo nasaktan ng inyong mga anak, asawa, mother or father-in-laws. Patuloy ho nating hingin sa Panginoon na matutuhan tayong mag-release. Learn to forgive, brothers and sisters. Magpatawad ka ngayong umaga. May gustong gawin ang Diyos sa iyo ngayong umaga. Magpatawad ka this morning. Just allow the Spirit. Just allow the Spirit. Hallelujah. Come on, just allow the Spirit. Release kung ano man ang nasa puso mo ngayong umaga. Panginoon, pinapatawad ko po sila. Pinapatawad ko po sila. If you can mention their names, why not mention their names? Come on, forgive them. Nagdala ng sugat sa iyong puso. Oh, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Nang may pagpapakumbaba ngayong umagang ito, patuloy ho tayong lumapit sa trono po ng Panginoon. Before ho tayo dumako sa ating communion, sa mga merong agam-agam sa puso, takot, kailangan ng lakas upang mapaglabanan ng anumang hamon ng buhay, muli nating buksan ang ating mga puso sa Panginoon. Pwede ba tayong sumunod lang sa panalangin? Sabihin natin, Panginoong Jesus, sa umagang ito, lumalapit ako sa iyo, humihingi ng tawad sa lahat ng mga kasalanan, pagkukulang na naisip, nagawa, nasabi, patawarin mo po ako. At sa umagang ito, Panginoon, pinubuksan ko ang aking puso, inaanyayahan kita sa aking buhay. Ikaw na aking Diyos, ikaw na aking Panginoon, ikaw na aking tagapagligtas. Salamat sa regalong kaligtasan. Salamat sa buhay na walang hanggan. Panginoong Jesus, salamat sa iyong wagas na pag-ibig. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Come on, lift your hands and sing. Hallelujah. Thank you, Jesus. Minsan pa po, sabihin natin sa Panginoon, natatanging kayamanan ko, O Diyos. Natatanging kayamanan. Hallelujah, hallelujah. Away sa bahid, wagas na pasintay, iyong dinggin, kalakip ng Salamat, Panginoon, sa pagpapalaya. Salamat, Lord, kung ano man at kung sino man kami ngayon ay dahil, Lord, sa iyong habag at biyaya sa bawat buhay namin, Panginoon. Salamat, Lord, tinuruan mo kaming magmahal. Tinuruan mo kaming magpatawad. Tinuruan mo, Panginoon, kaming mabuksan ang aming mga spiritual na mga mata at makita ang pangangailangan ng ibang mga tao para matulungan.
Salamat, Lord, nakataas pong ating mga kamay. Let me pray, Lord, patuloy mong hawakan ng bawat buhay ng iyong mga anak. Even yung mga nasa overflow room, even yung mga nanonood via online, Lord, I pray, maghimala ka sa buhay nila, Panginoon, in the name of Jesus. God, release the healing power of the precious Holy Spirit. Receive your healing right now in the name of Jesus. Let there be healing, Lord Jesus. Let there be healing. Lord, we pray, God, for this year, that this year, God, is a year of breakthroughs. Panginoon, buksan mo ang kalangitan upang patuloy kang maranasan ng iyong mga anak. Salamat po na marami. Pwede ba natin palapakan ng Panginoon? Hallelujah. Thank you, Jesus. Panginoon, salamat din po sa mga elementong gagamitin po namin, Lord, for our communion. Continue, God, to bless and sanctify, Lord, all the elements, ang juice, ang bread. Symbolizes, God, your body and your blood. Dalangin namin, Panginoon, maging karapat dapat kami, Panginoon, matanggap ang lahat ng benepisyo po ng krus ng Kalbaryo. Ito po ng aming dalangin, God, in Jesus' mighty name. Amen, amen. Makakaupo muna ho tayong lahat. Because you were forsaken, I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit lives within me. Because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you're my King who died for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you're my King who died for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. Tumayo po tayong lahat. I honor Kunin ho natin ang mga tinapay. Praise God. Thank you, Lord Jesus. Itaas po natin ang mga ito. For I received from the Lord, I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Kainin po ng may pasasalamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Kunin po natin ang mga juice. In the same way, after supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Inumin po ng may pasasalamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Patuloy tayo sa diwa ng pagsamba. Pasasalamat sa atin pong Panginoon sa kanyang kadakilaan, sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Dumadaloy ang kagalingan ng kalayaan sa lugar na ito. Sing that song for the very last time. Hallelujah. Oh, thank you, God, for your amazing grace. Amazing love, how Hallelujah. can it be that you're my King who died for me? Amazing
Jesus, sa lahat po ng nakaranas ng pagmamahal ng ating Diyos, muli po natin siyang awitan. Thank you, Jesus. Thank you for your love, O God. I lift my voice, I lift my praise to you, I lift my hands, I lift my worship to you, and I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away. Still my soul to you remains. Only you will I adore. Ang palakpak mong yan ay para sa Panginoon. Amen. I lift my voice, I lift my praise to you, I lift my hands, I lift my worship to you, and I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away. Still my soul to you remains. Ever I will sing, ever I will sing. Only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away. Still my soul to you remains. Ever I will sing, ever I will sing. Only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away. Still my soul to you remains. Only you will I adore. Praise you, Jesus. Hallelujah. Sino pong excited ngayong umaga? Amen. Na ang mahalaga kasi sa Sunday preaching is yung application eh. Yung bang pag umuwi ka, pipili ka ng ilang mga practical na pwedeng may apply. Alam ko yung mga nanay excited maglaba bukas. Yung pag naglalaba, oh, I love you with the love of the Lord. Amen po ba? Let's see one more clap offering for the Lord Jesus. Hallelujah. Manalangin po tayo, Lord. Salamat po ng marami for this wonderful day. Itong araw po ng linggo, Panginoon, na unang linggo ng buwan po ng February. In-express ng mundo, Panginoon, ng salitang pag-ibig sa mga abubot ng mundong ito. Subalit kami, Panginoon, ang ekspresyon ng aming pag-ibig ay ang krus. Salamat, Lord, sa mga ganito pong karanasan. Pagpalain mo pong bawat kapatid ko, Panginoon, na nagtungo sa lugar na ito. Salamat, Lord, kinatagpo mo po kami. God, we pray also for the prayer request na sa aming harapan, ano man ang aming mga naisulat, hiling ng bawat kapatid ko po, Panginoon. Katagpuin mo po sila. Continue, God, to bless them. God, ano man po ito, kagalingan, pangangailangan pinansyal, court cases. Lord, maghimala ka sa buhay po nila. Dinadalangin din namin, Lord, sina Pastor Alex and Madam Lilian na pauwi tomorrow dito po sa Pampanga, galing ng Hong Kong.
continue God to guide our leaders at maging salat po ng kasama sa mission team na babalik ng Pilipinas. Pakaingatan mo po sila in the name of Jesus. Nakatas ang ating mga kamay. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and enlarge your territory, and His hand will be with you and keep you from harm. The love of God the Father, the grace of the Lord Jesus, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us all now and forever. Everybody will say,